Bakit mga kaalyado ni Duterte convicted, yung iba wanted? Sabi ni Ofelia Pangan, ewan ko po do'n sa mga ginawa nila noong past nung sila po ay namamayagpag sa kanilang mga posisyon, 'di ba? Oh, ngayon sige, pag-usapan na natin 'to, 'no? Ano, eto daw ho mga bossing, kung sakali, 'no, kung sakaling aarestuhin daw si Bato de la Rosa, sabi ng DOJ, wala daw immunity, 'no? Sabi, DOJ prosecutor Bato de la Rosa walang immunity kung maglabas ng arrest order ang ICC. So sa madaling salita, talagang ibibigay. Talagang isusuko, 'di ba pinsan, mabuti nga 'yun para magkaroon naman siya ng silbi. So sa madaling salita ho mga kababayan, makikipagtulungan ang Pilipinas na maaresto, madala sa ICC si Batorni? 'Yun po ba ang ibig sabihin dito? Oh, 'di ba walang immunity eh. Naku, bagsak na ang kalbo, sabi ni Virgie Badiola. Baka sabihin na naman nila kinidnap. Yan po ang mahirap sa mga DDS, no? Kidnap, yung i-jailbreak ang Pangulo o ang dating Pangulo. Kaya ang nagiging ending ho mga kababayan, tinatabla sila ng ICC. No? Kasi alam at naiisip ng ICC, nako kapag ka etong mga ito binigyan natin ng interim release, ang mangyayari dyan, hindi na magpapakita sa mga susunod na mga hearing niya. Magtatago na ulit, magiging wanted na naman. Oh, kaya ayun, lagapak, hindi pinayagan yung interim release. Paano to, Batorni? No? Mismong DOJ prosecutor, Bato de la Rosa, walang immunity kung maglabas ng arrest order ang ICC. Paano naman po kung ang gawin ng Senado? Which is sinabi na po ni Senator Tito Soto na ating Senate President na hindi pwedeng arestuhin si Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Oh, paano naman po yun? Paano kaya yun? Ano? Siguro ang gagawin na lang kung si General Torrejo, mga kababayan, ang aaresto dito kay Batorni, tingin ko mag-aabang na lang po sa labas ng Senado. No, waiting. O sige, gano'n. Sige, bahala ka dyan, Bato de la Rosa. Kung hanggang kailan ka lumabas, gano'n. Si General Torrejo, matyaga. Pag sinabi mong nasa ilalim ng lupa, yung wanted, huhukayin ho niyan. Tignan nyo sa KOJC, ilang beses mga naghukay sa KOJC, makita lang si Kibuloy. 'Di ba? Sabi naman ni Virgie Badiola, mamumundok yan si Bato. Kakailanganin ni Jane. Mag-aalatarsan. Hindi. Yan din po kasi yung ginawa niya. Hindi pa ho siya yung inaaresto nun, ha? Si dating Pangulong Duterte pa lang ho ang inaaresto nun, mga bossing. Pero nayanig na po si Bato. Ayun, pumanik na po agad ng bundok. 'Di ba? Pumanik na ho agad ng bundok, mga kababayan. Hindi na nagpakita. No, nagpakita na lang po nung medyo malamig na at pagkatapos pong magletsyon at pagkatapos pong mag-inasal, mga bossing. O sige, since nandiyan na at naipakita ko na sa inyo, ito pakinggan na po natin si Boying Remulla, mga bossing. Ano? Pakinggan na po natin si Ombudsman Remulla. Meron. Naalala nyo po yung sinasabi ng mga DDS na wala daw po, hindi daw totoo at fake news daw ho si Secretary o si Ombudsman Boying Remulla doon sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Oo, ang dami, pati nga ICC. Ano sabi ng ICC? Hindi pa namin masasabi kung talaga bang may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Diba, Ronnie De Guzman? Subscribe at share. Salamat po. Pero ano po ang sinabi ko sa inyo? Mananatili pa din ang pagtitiwala ko dito kay Ombudsman Remulla na totoong merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Kasi ombudsman ho, magsasabi ng fake news. Magsasabi ng huhulaan niya lang. Ako naniniwala ho ako, may nakarating dyan. No? May ipinadala dyan. May kopya yan bago ibulalas o bago niya buksan yung kanyang bibig at magsasalita na merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Sana hindi na lang ipinaalam para hindi makatakas, sabi ni Cassandra Paraiso.
Eh, ewan ko siguro, Cassandra, no? Baka isa din sa dahilan kung bakit ho hindi makita si Bato de la Rosa at kung bakit po wala sa Senado si Bato de la Rosa, eh di siguro dahil din po doon sa nadula si Boying Remulla. Pakinggan nyo ho meron daw talagang warrant of arrest si Bato. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa Ayun na, diretso na. Kung tatanungin nyo ako kung merong warrant, sasagutin ko kayo, meron agad daw ho. Yari. telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Parang medyo pigil siyang magsalita. Tingin ko madaming alam to si Boying Remulla. No, hindi lang niya mailabas lahat, hindi niya lang masabi lahat dahil nga kasi may tendency na magtago si Bato de la Rosa. May tendency na hindi na muling makita si Bato de la Rosa. Kaya medyo parang pigil na pigil siya. Sabi ni Jeffrey Milyare, tactics siguro boss para makaredy siya ng mga gamit niya papunta sa dahig. Pwede din. 'Di ba? Sa akin naman, tama lang yan na ipahayag agad para hindi mapalitan si Senator Soto sa Senado. Pakinggan pa natin si Ombudsman Remulla. Confirm yan. At eto naipangako naman din po ni Ombudsman Remulla na lahat ng mangyayari malalaman at dapat ibalita galing sa Ombudsman ipapaalam nila sa publiko. No, kasi binabanatan siya ni Martires keso daw yung pumalit sa kanya na Ombudsman mahilig daw magpa-press con, which is para sa ating mamamayang Pilipino, yung pagpapapress con ni Boying Remulla para ipaalam po kung ano ang mga nangyayari, mas okay po, di ba? At least hindi tayo parang tanga na nagkaroon ng secret decision doon sa kaso ni Joel Villanueva, nagulat na lang tayong lahat. Di ba? Pabor sa atin yan. Ulit nga po, Ombudsman Remulla, parinig niyo po sa mga DDS. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Confirm yan. Confirm daw. Bato. Bato. Kumpirmado daw, Paano yan? Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Pero ang tanong dito, di ba? Siyempre, tatanggalin na ho natin kung mahuhuli ba si Bato de la Rosa or kung may warrant of arrest ba si Bato. Hindi na yun ang tanong Kung kailan, hindi na tanong yung aarestuhin ba si Bato? Hindi. Ang tanong na dapat kailan aarestuhin si Bato de la Rosa? Yun na ho, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Walang mga didilis na senador, paubos na, no? Susunod na si Bongo. Isa pa si Bongo. Pilit pong sinasabi ng mga DDS sa pangunguna ni Greco Bellica, meron pa bang maniniwala diyan kay dating Senador Trillanes? Ang sagot naman po ng mamamayang Pilipino sa kanya, oo, mas madaming naniwala kay Senador Trillanes. Si Trillanes din po, kung maaalala nyo, ang nagsabi na ang nagsabi sabi ni Trillanes, batch by batch, yung pag-aresto kay Bato at kay dating Pangulong Duterte. Nangyari nga unang batch, sino? Ang dating Pangulo. Sumunod, sino? Si BMB, Cristina Lacuata, ang inaresto. Hindi. Shout out pala yon. No? Ang sumunod, si Bato de la Rosa, which is eto na nga po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi na mahilig sa off-topic, napansin ko si Mr. Remulla mukhang may mas healthy nang tignan niya yon. Dati ang payat, parang namumutla, mabuti hindi, gumaling na daw po kasi. Sabi ni Francisco Umbak Jr., mas naniniwala ako kay Sentry. Correct. No, kasi yung mga sinasabi niya, nagkakatotoo, di ba, Sir Almond Lee? 2 points na si Trillanes napakulong sa ICC. Baka mag-ano pa yan. Baka mag-3 points pa yan pag nadagdag si Senador Bongo. Naku, idol na idol ni Robin Padilla yon. At wag din ho natin kakalimutan na
sasama daw si Robin Padilla kapagka inaresto, hinuli, kinulong. Etong si ano po, etong si Bato de la Rosa, 'di ba?